magsasalita sa harap. Okay? So, magpapakilala po ulit ako. I'm Brian Elizan. Alam niyo po, blessing in disguise kasi 2 years ago, katulad ng mga first-timer, naupo rin po ako dyan. Ano po, nagtataka ako kung ano itong mga sinasabi dito sa harap. Kasi po, hindi rin ako nakumbinsi agad dito sa negosyong ito. So, okay na ba? May kwento ko muna paano ko nakilala yung kumpanya. Yes. Okay, may kwento ko muna. Ang nag-imbita po sa akin dito, napaka-ordinaryong tao lang po. Bakit nyo nasabing ordinary? Kasi po ako teacher by profession, nabanggit po kanina. Tama. Ang major ko po ay mathematics. So parang ang hirap kong makumbinsi dito kasi ako po yung nagko-compute lagi ng milyon-milyon. Tama ba? Sanay ako sa formula. So sabi ko, paano na makikitain yung milyon sa isang buwan? Hindi ko alam kung paano kasi po for 5 years ako nagtuturo. Alam niyo po, for 5 years ako nagtuturo, ang sweldo ko, tamang-tama lang po sa akin. At pinagpapaguran ko po yung gusto. Actually, meron pa po akong sideline. Ako po yung nag-tutor pa after school. Ganun po ako kasipag. Uwi ako ng bahay alas 10 ng gabi. Gigising ako alas 5 ng umaga. Ganun ako kasipag. Yung kinikita ko po, sapat lang, pero ganun karaming oras ang inugugol ko sa pagtatrabaho. So yung magulang ko, awang-awa na rin sa akin. Kaya lang kasi gusto ko mabagong buhay ko. Gusto ko makatulong na ako sa magulang ko. May mga estudyante po ba dito? Di ba? Goal natin mga estudyante, mag-graduate, makatulong sa magulang. Tama? Hindi naman natin gusto sarili na natin. So yun yung goal ko. Kasi kaya ako nag-aaral ng mabuti. Kasi sabi ng magulang ko, pag nag-aaral ng mabuti, makakakuha ka ng magandang trabaho. Pag nakuha ka ng magandang trabaho, makukuha mga pangarap mo, makakatulong ka ng malaki sa pamilya mo. Tama? So yun yung mindset ko. Hanggang lumaki ako kaya talagang kahit ayoko nang mag-aaral, ayoko nang magbasa ng mga kapal na libro, pinilit ko kasi kailangan di ba? Yung major ko, makakapal po ng libro, may mga calculus pa. So talagang pinili ko na matapos sa pag-aaral. Nakagraduate ako, pinasa ko agad yung aking board exam kasi kailangan makapasok agad ako sa trabaho. So good news, hindi naman ako nalayo sa profession ko, nakapagturo naman agad ako. 5 years sa private school, saka nag-end po ako sa public school hanggang sa na-permanent po ako sa gobyerno. So akala ko doon na lahat makukuha yung mga pangarap ko. And then isang araw bilang na-meet ko yung company sa isang ordinary tao dito sa city, ano po siya? Tricycle driver. Kung kayo po, iimbitahan ng tricycle driver, sasama po ba kayo? Yes! Malamang hindi, lalo na kung isa kang teacher. Tama? Kasi ka na lang, sir, sabi ko, sige na, pagbigyan ko na lang ng matapos na. Pumunta ako sa Chowking, hindi ko akalain na mauupo ako dito seminar. Siyempre, pagod ako sa school, galing ako ng pagtuturo. Umupo ako sa mga upuan na yan. Hindi ko naman nakalain, blessing in disguise. Simula ng araw na yun, doon na magbabago ang buhay ko. So, nung pag-upo ko dyan, dito lang po nagsimula nagbago yung pananaw ko. Nung nakita ko yung may mga nag-share, isang estudyante kumikita ng malaki. Ako po nung nag-estudyante po ako, working student po ako. Naranasan ko po magtrabaho sa NCCC, sa Jollibee, as crew, salesman, ganyan. So, parang sabi ko, kaya ako nakatapos sa pag-aaral, talagang masipag po talaga ako. So, nung nakita ko, sabi ko, laki naman ang kinikita ng estudyante, kumikita ng 30,000 a month. Sabi ko, ano estudyante yun? Alam ko, manager na ng PBO kumikita na gano'n. Tama ba? And then, sobrang nabisa ko kasi sunod-sunod na nagsalita, hindi lang isa, ang dami po nila. Katulad ngayon, ang dami. Ang dami po ba? Ayan, so ang dami nila. Sabi ko, hindi lang pala isang kikita dito. So, pwede pala dito, lahat tayo kumita ng malaki. Sabi, naiisip ko na po yun. Nakaupo ako. Mas lalo ako na-challenge kung may nagsalita akong magsasaka sa harap. Imagine yung magsasaka, yung kinikita niya na isang buwan, kinikita ko ng 5 buwan. Tama ba? Ako po, mathematics teacher. Sabi ko, hindi ko malang na-realize yun na pwede palang kitain yung 5 buwan ng isang buwan. Diba? Sa dami ng formula na pinag-aralan ko, grabe. Sabi ko, isang formula pala, hindi ko nalaman. Yung formula para kumita ng 1 milyon sa isang buwan. Grabe, diba? So, doon nagsimula, sabi ko, mukhang maganda naman at nakita ko may mga professional din ginagawa ito, hindi naman puro magsasaka kasi kung puro magsasaka ayaw ako nang gawin daw. Okay, so sabi ko may mga professional din naman. So try ko kasi sabi nila hindi mo malalaman kung magandang isang bagay kung hindi mo susubukan. Ang mga successful na tao, ito yung mga tao mahilig sumubok. So ganun din po yung attitude ko. Nag-challenge po ako at mahilig ako sumubok. So sinubukan ko yung business. Alam niyo po nangyari sa akin. The rest was history, so shortcutting ko na po, sobrang daming hirap din kasi wala naman pong madali sa mundong ito. Tama ba? Ako nga po nag-aaral ako 15 years. Ganun katagal ang kaaral, tapos para lang sumweldo ng 6,000 sa buwan. Unang sweldo ko isang buwan, 6,000 sa private school. So ako 15 years ako nag-aaral, nanggap ng utak ko kumita ng 6,000 sa isang buwan. Grabe, di ba? So yung pala, pwede naman ako kumita ng 1 milyon sa buwan. So hindi ko man lang natutunan for 15 years sa school. Dito ko lang naiintindihan sa negosyong in-global na pwede palang kitain yun in 1 month. So naging interesting talaga sa akin kasi sabi ko, pwede ko ito maging kung isa maintindihan ko lang ito, may tuturo ko pa ito sa ibang tao. Kung dati nagtuturo ako paano magbilang ng milyon-milyon, ngayon magtuturo naman ako paano kitain yung milyon-milyon.
doing the business 2 years, no? In 2 years time. Ito po guys, nabanggit na kanina, kalalabas ko lang po ng aking brand new car. Yan, pakita mo natin. Yan. Sabi po, alam niyo po, hindi ko po akala sa buong buhay ko na makakapag-drive ako ng isang ganyang kamahal, expensive car, luxury car. Alam niyo po yan, first car na Chevrolet Cruze dito sa Palawan. Ano po, hindi ko akala na ako yung tao na yung nakapag-drive ng kotse na yan, kauna-unahan dito sa Palawan. Kasi 2 years ago, ako po yung taong problema ko lagi yung pera. Marami po ako nauutangan. Talagang sobra akong nagbabudget ng sweldo ko para lang makasurvive. Yung magulang ko, hindi ko po nabibigyan ng pera. Alam niyo po, kasi minsan na-overspend ako, sila pang hiningi ako. Sabi ko, graduate na ako, humingi pa rin ako. Ganun po yung buhay ko. Pero ngayon, sinakay ko yung magulang ko dyan, grabe po ang hindi nila. Manapak pa natin ako. Pero ko pa natin po. Ito lang po, sabi ko nga, kung hindi mo susubukan, hindi mo rin malalaman kung para sa'yo to. Kung gusto mo talagang malaman kung para sa'yo to, subukan mo. Wala namang mawawala. Pero pag di ko to sinubukan, pwedeng maraming mawala. Tama ba? Because opportunity knocks but once, sabi nga nila. So sinubukan ko, ito yung nangyari sa akin. Then, isa pa, siyempre, proud na proud din ako. Nakapunta ako ng Hong Kong last October. Isa sa mga achievements na hindi ko nga naging. Kasi maraming tao, maraming mga Pilipino, pupunta ng abroad. Tama. Salamat po sa palakpak ninyo. Na pupunta ng abroad para magtrabaho. Tama ba? Ang laki ng ginagastos. Ako libre po, nakalabas ng bansa, hindi para magtrabaho, para magpakasyon. Ako talagang Disneyland. Alam mo yung pangarap ng maraming bata yun. So ako teacher na, bago pa ako nakapunta ng Disneyland, no? Tanda ko na. Parang masarap bumalik sa pagkabata talaga. So ito po yung aking car na pili. Alam niyo po yun yung sasakyan ni Ryan Agoncillo. Alam niyo ba si Ryan Agoncillo? Eh, nagkataon po, yung pangalan ko Brian. Di ba? Nagtugin na lang ng B, ako na po si Brian Agoncillo. I-inspire ko po kayo guys, no, na subukan yung business. Kasi ako rin yung taong sigurista. Kasi mathematics major po ako eh. Hindi naman po ako basta-basta mga kumbising pwedeng kitain gano'ng kalaking pera. Kasi alam ko po yung formula. Tama ba? Eh kaso hindi po ako pwedeng maloko ng formula talaga na pwede kang kumita ng 24,000 a day at 1 million per month. Tama ba? So nakita ko talaga ito na sinubukan ko ngayon nung last June 2 na umakit pa po ako Mall of Asia Arena, first time ko. Daming mga artista, hindi pa nakapasok ng MOA, Arena. No, ako po nakapasok na, tumanggap pa ako ng award as Millionaires Club po ng Pilipinas. Naalala ko po noon, ang tawag lang sa akin, Brian, no? Sir Brian, ganun lang. Tapos yun, Millionaires Club na ng kumpanya. Ang naging puhunan ko lang po talaga sipag. Dati na rin po kasi ako masipag sa trabaho. Tama, kasi wala namang teacher na tamad. Tama, kami nga yung mga nagtatrabaho na inuwi pa sa bahay. Ganun talaga. So lahat yun, no? Ginawa ko po. So yun lang. Sana po na-inspire kayo. Marami na po kasi nagsalita, marami nag-share. At isa na po yung testimonial ko na talagang meron talagang pera sa negosyo to. So yun lang po. Thank you very much.